Last block on Kababayan LA, your last chance to talk to Dr. Banyas for today. Nagbibigay po ng libreng payo sa inyo tungkol sa inyong mga kalusugan, particularly heart health, yung mga may sakit, mga mataas ang cholesterol, mataas ang high blood pressure, at yung mga may sakit sa puso. Ngayon po, tumawag po kayo. Marami po tayong natututunan ngayon. Dr. Banyas is here sharing his expertise with us today. Manuel is on the line with a question. Magandang hapon sa'yo, Manuel. Hello. Yes, go ahead. Magandang hapon po, Dr. Banyes. Magandang hapon po naman. Ako po ay 65 taon na. Ano po ba ang gamot para sa pagtigil ng paninigarilyo? Good question. I hope my dad's watching. Go ahead. Alam niyo po, ang paninigarilyo ay parang addiction po yan dahil sa nicotine. Kahit na gustong-gusto niyong tumigil, ay mahirap po talaga. Pero ang sinasabi ko po sa mga pasyente ko, ang number one na kailangan mangyari po sa inyo ay commitment. You have to commit na ititigil niyo na ang pagpatay niyo sa sarili niyo ng dahan-dahan, at saka yung pag-apekto ninyo sa mga anak ninyo, asawa ninyo. Sa second-hand smoke, okay? Kung talagang desidido na kayo at talagang committed kayo, marami pong mga ibang gamot na nakakatulong para tumigil kayo sa paninigarilyo. Meron bang mga tinatawag na over-the-counter? I'm sure meron mga gums, mga patch, pero meron din yung prescribed by a doctor. Pareho lang bang bisa nun, Doc? Hindi, may yung mga prescription mas mabisa talaga. Kasi meron talagang dosage na ina-adjust yun habang tumitigil ka ng paninigarilyo. Kung talagang committed ka, tigil mo ang paninigarilyo mo, kukuha ka ng mga supplemental nicotine na para mapatigil mo ang paninigarilyo mo. Ang problema nun, pag kumuha ka ng mga prescribed na drugs to stop smoking at ikaw ay nanigarilyo pa rin, ang nicotine level po ay pwedeng tumaas sa inyong katawan, sa inyong dugo. Ay yun po ang delikado, makakakos po ng heart attack. Ayan. So Okay. kung talagang di kayo desidido, if you're not committed, wala po talaga tayong magagawa. Alright. At para dun sa mga nagtatanong mamaya, ilalabas po namin ang numero ni Dr. Banyes. So pagkatapos ng Kababayan LA, kung gusto nyo pa rin pong kumonsulta, tawagan nyo po siya. Kit is on the line. Hi, Kit. Hi. Yes, go ahead with your question. Tatanong ko lang po kung ilan pong allowed na banana for my son sa isang araw. Son is how old? He's 5 years old. 5 years old. Meron bang limit ang banana? Ang banana po ay limited lang po sa may mga problema sa kidney. Kung ang anak niyo batang-bata pa, kahit na ilan ang kainin na saging. Ang saging po is kung ilang inches, 1 inch of banana po ay 1 milli equivalent po ng potassium. Kaya yung mga may problema sa kidney, hindi po kayo pwedeng kumuha ng maraming banana o kaya mga fruits kasi puro may potassium po lahat yan. And potassium is bad for people with kidney problems. Na hindi nila na-excrete yun, Janelle. Naiipon sa katawan. Pag Okay. tumaas yun, it can cause some arrhythmia, irregular heartbeat at saka heart attack. Ayun. Yun ang problema nun. Mahirap ma-accumulate ng potassium sa Pero pag bata ka at healthy yung anak mo, wala pong limit yun. Alright. Eddie, last caller on the line. Let's make it quick. Eddie, what's your question? Hi, doctor. My Hi. question is, how low is too low on the blood pressure when you're taking medication, on maintenance medication? Because the last blood pressure I had was 106/59. Okay. How low is too low? How low is too low? It depends on your symptoms. If you have 90 regularly systolic blood pressure and you don't feel anything, that's not too low. But if your blood pressure has always been high and you're on medication, anything below the normal 120/80 can cause some problems with you, like dizziness, nahirapan kang huminga, ganon. Yun ang iingatan mo. Pero it all depends on the signs and symptoms that you feel. If you go down 110 and you don't feel anything, that's still good. But if blood pressure problems less than 120 and you still take the medicine, you might go into trouble. So kung anong nararamdaman mo, sabihin mo sa doktor mo, masyado sigurong mataas ang dose mo sa
high blood pressure kaya kailangan bawasan. Ayan. At kung kayo naman po ay naghahanap ng doktor na inyong makakausap, nagtatagalog, makakapag-explain sa inyo, paliwanag ng inyong mga kondisyon, yan po ang numero ni Dr. Banyas kung gusto niyo po siyang tawagan. You know, what I like about Dr. Banyas is also many times throughout the year, umuwi po yan sa Pilipinas para mag-medical mission. Kaya thank you so much. More power to you and Merry Thank you, Janelle. Christmas Thank po. you again for having me. Merry Christmas. Maraming salamat sa inyong panonood. I'll see you again tomorrow.